Oras na para pag-usapan ang mga bagay na unique sa'yo. Alamin ang mga payo sa ating millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung mismong question na galing mula sa isang teacher. Sabi niya, "Teacher ako, pagod na ako sa trabaho ko. Paano ko sila madidisiplina nang hindi nalalagay sa alanganin ang trabaho ko?" Ano to, no? Very timely kasi may mga nababasa din ako social media ng mga teachers na may conflict sila na gusto nila syempre express yung thoughts nila, gusto nila disiplinahin yung mga bata. Kasi sabi nga nila, kakaiba na daw ang henerasyon ngayon. Totoo naman na may mga generational difference, no? Kaya nga, importante na nag-explore din tayo ng mga specific ways kung paano talaga ina-navigate din yung classroom management. Una na dito, syempre, iwasan natin yung mga public confrontation, lalong-lalo na dun sa mga estudyante. Lalo pa ngayon, syempre, gusto nila na hindi sila na-humiliate, di ba? Kung feeling natin, sobrang seryoso, yung ginagawa nitong isang estudyante na to or kung sino mga estudyante na to, pwedeng iwasan natin yung public confrontation kung ganyan yung takot na nararamdaman natin. Tapos, make sure natin yung tono kung paano natin sila kinakausap ay malinaw, kalmado, at syempre, huwag kakalimutan, tulad ng sabi ko kanina, make sure na naka-private din siya. O kaya ilang tao lang yung naandun before natin syempre i-escalate sa discipline office. Pangalawa, gumamit tayo ng malinaw na classroom rules and consequences. Siyempre, yung rules natin, nakaset siya, 'di ba, para sa ikaka-benefit ng lahat, no? Hindi naman natin siya binis dahil lang gusto lang natin or in the mood lang tayong gawin, 'di ba? So, yung rules na to, talagang kailangan siya na sinusunod. Kasi dito din, kapag hindi natin sinunod yung rules na tayo din mismo yung nag-set, no? Pwedeng yung respeto din ng mga bata, 'di ba? Parang sasabihin nila, ay, ano naman 'yan eh. Parang magi-give in naman 'yan eh. So make sure natin na clear yung rules, susundin talaga natin. And then syempre, i-make sure din natin na lahat sila talagang nagfa-follow. Kung hindi, anong consequence? Ipaliwanag din natin if ever. Pangatlo, i-document din natin syempre yung lahat-lahat ng mga nanonotice natin o sa loob ng classroom. So, way din yon para maproteksyonan mo yung sarili mo. So, pag sabi ng document yung patterns and kailangan din syempre pinaproteksyonan mo talaga yung sarili mo pag paano ka din nagde-deliver. Dapat consistent yan sa lahat ng mga sections, sino kausap mo, 'di ba? Kailangan neutral yan sa lahat o kaya talagang clear sa'yo, no? Huwag niyong kalimutan makipag-coordinate sa colleagues ninyo, sa head ninyo, sa discipline office o kaya sa mga guidance counselor kasi marunong sila kung paano gumawa ng mga programs na magre-raise ng awareness para sa mga kabataan na to. Maraming salamat at kung may questions kayo tulad ng mga nag-send sa atin, huwag niyong kalimutan na i-send sa email na mababasa ninyo sa baba. Muli po, this is Rian Portuguese. Maging mabuti sa ating isip.